Yo, shoutout sa inyo lahat. So heto ang pinakamaingay at pinakabasurang ngongong DDS sa Pinas na biglang nagpapanik sa Facebook dahil sa napabalitang pag-iimbestiga sa kanya kaugnay ng pagpapakalat ng fake medical bulletin ni President Bongbong Marcos. Sa kanyang latest post sa Facebook, galit na galit ito sa mga kakampings at kinabahan daw siya sa dineklara ni Landro Leviste na de facto martial law. Na nagkakalat ng mga kakampuk eh. So ayan nga siya at masyado pang inilalapit ang kanyang ngongo sa cellphone camera. Indeed, a post you can smell through your cellphone screen. Loyalist lang ha, na malabo raw ako magsalita. Totoo naman. Diba? May ganyan eh, ngongo nga eh. Alamang malabo ako. Tama ka ba? Saka yung sinasabi nilang martial law, ang pinakahan ako eh. Ayon sa nauna ng naulat sa media, kasalukuyan ng iniimbestigahan si Jack Argota na gustong matawag na Sir na akala mo teacher o profesor ng NBI. Ayon mismo kay NBI Acting Director Lito Magno, iniimbestigahan na raw si Argota motu proprio dahil sa mandato ng ahensya na bantayan ang seguridad ng Pangulo, Vice President at lahat ng miyembro ng top officials ng bansa. Have you called them out for investigation? Anong ginagawa mo po? Ang ano po natin yan is maray natin ipatawag. So Sasabihin pa. na natin yan. Isasabihin na natin due sila. process. Sumbong kayo, Marinig din mga naman kung kabataan, ano ang ha? side nila. Mga millennials. Teka muna. At dahil dito, on the way na daw ang supina ni Jack Argota na kilala hindi lang sa kanyang matinding kapansanan bilang isang top member ng kultong DDS, kundi na rin sa kanyang mga kanal, bastos at walang kwentang banat online. So ano yan? Anong hatol mo dyan, if ever? Ano, masama yan or okay? Oo, yan kasi ay sinabi na rin ng St. Luke's na ayan, kitang-kita naman na yan ay fake Nag-issue news. ng denial lang Eh, siya. tsaka kawawa naman siguro yung St. Luke's, no? Alam mo, kumikita sila dyan, Monetization na-monetize yan eh. sa The more Facebook. followers, Oo. mga cloud At saka, chasers, bahala diba? sila. Kumikita For sila the dyan. content. Ayon naman kay attorney and online personality na si Jesus Falsis, dalawa raw ang pananagutan ni Argota. Una, pagpapakalat ng fake medical bulletin ni PBBM. At pangalawa, sinabi nitong may cancer daw ang Pangulo. Ba't naglalabas siya fake news against the president kasi galit sila? Well, we have to note, hindi lang against PBBM na quote-unquote namatay na si PBBM. Ay, Si ganun? Ombudsman Boying din, nilabasan Ano, may ng sinasabi fake news namatay na namatay na. Parang may, Kala ko may sakit isa pa kasing lang. faction ng social media na parang may wishful thinking. Parang gusto nila mamatay na tong mga tao na to kasi kalaban nila sa politika. Ano to no joke to. I mean, kahit na hindi naman sila pwede mag-deny. Titingnan mo lang yung mga post nila. Gano'n naman ang makikita mo, ang lumalabas. Sino nakikita mo? Ikaw very active sa social media. Ako hindi ako active dyan eh. Well, meron tayong Hindi mo BDS vloggers. generation. Yung kay PBBM, syempre si Jack Argota. Andyan din si Jay Sonza. Andyan din si yata Jay si Sonza. Miss Lorraine Badoy. Yung mga nag-post tungkol dun sa St. Luke's medical report. Okay. Di umano, at saka kung parang nagtatanong sila, patay na ba? Yung mga ganong questions. At dahil dito galit na galit si Argota at bumanat kaagad kay Falsis sa kanyang Facebook post. Hindi raw ito natatakot at sinabi pa nitong na-take down na ni Meta ang kanyang post. May naunang nagtanong kasi kay Argota kung bakit tinanggal niya ang fake medical bulletin na post nito sa Facebook. Sa sagot ni Argota, pinagmayabang pa nitong hindi niya tinanggal at si Meta mismo raw ang nagtanggal, meaning na-penalize na siya ni Meta. Eto, para klaro sa inyo lahat. Uulitin ko. Okay? Eto. Martial law. Okay na. Happy na. Masaya ka na. Happy na yan. Mapapansing mas lalong naging siraulo si Argota at mas lumala pa ang kapansanan nito nang nasali ito sa grupo ng DDS fake news peddler na Banateros.